itinuturing natin ang ating pagkain ay medisina. Okay. Kapag sinabing medisina ang ating pagkain, natural, tinutukoy natin dito yung mga nutrient-dense na mga pagkain. At yun ang medisina na tumutulong para sa healing process ng ating mga sakit na na-acquire natin sa ating mga nakalipas na pamamaraan o pattern ng pagkain na tinawag nating high carbohydrates, low fat na diet. So yun yung mainstream. So pag sinabi nating mainstream diet, yun yung ating tinutukoy na description. Okay. So mula doon sa mainstream diet, tutungo tayo dito sa low carb, high fat na diet o low carb lifestyle, ay itinataas natin yung kalidad, ano? Yung quality ng ating mga pagkain ay itinataas natin. Dahil ang mga low quality at walang nutrisyon na mga pagkain, katulad ng mga processed food na yan, ay hindi siya nakakapagbigay, hindi siya nagiging tulong bilang healing food, no? So kabaliktaran, ang lahat ng mga pagkain na nasa structure o nasa food pyramid ng mainstream diet ay kabaliktaran yon doon sa ating food pyramid naman dito sa low carb, high fat diet. So yun yung pagtataas ng level at quality ng ating mga pagkain at yun ang nagiging tool natin para sa mabilis na healing ng ating mga sakit na kung tawagin ay metabolic disorder at iba pang mga chronic diseases. Okay. So, ganon mga ka-low carb ang ating magiging daloy. Ano? Okay, unahin natin ang mainstream diet. At subaybayan natin, ano? At tilad-tila rin natin, isa-isahin natin yung tinatawag ko na ang mainstream diet ay nagsasabi ng nutrient dense, pero ito ay sa salita lamang. Sa kanilang application at gawa, ang esensya nito ay calorie dense, ang kanilang practice. Okay, expose natin itong ganitong mga katotohanan, ano? Ito yung masakit na katotohanan ng mainstream diet. Okay. Sa mainstream diet, mga ka-low carb, ang pinagkukuhanan nila ng nutrisyon ay mula sa mga butil, ano? Sa mga prutas, mula sa mga gulay, at mga fortified foods kung tawagin. Ano? Ngunit madalas, ang mga ito ay umaasa sa mga synthetic na mga vitamins. Ang tawag nila doon ay mga food supplement. At karaniwan nga ito ay synthetic o kaya chemical-based na mga droga or mga food supplement ang mga laman nito. No? Ito ay ginagawa nila para mapunuan ang kakulangan ng kanilang nutrisyon. Okay, hindi bago ito sa atin, mga ka-low carb. Ano? Sa aking estimate, lahat tayo ay nakaranas ng ganito mula bata, paglaki hanggang sa pagtanda, ano? Hanggang sa mga maging senior tayo, ay meron tayong mga food vitamins o mga food supplements. Lalo na kapag nagkakaedad na sa mga seniors, sandamakmak ang kanilang mga food supplements. Sapagkat ang kanilang pagkain mula sa framework ng mainstream diet ay hindi sufisyente ang mga nutrisyon na nakukuha nila sa kanilang kinakain. Kaya kinakailangan nilang lumaklak ng mga ganitong mga chemical and synthetic based na mga droga at maintenance kung tawagin nila. Ang tunay na application ng mainstream diet ay hindi nutrient dense, kundi ito ay nakatuon lamang sila sa bilang, no, ng calories, no? Kung bakit ganoon? Dahil ang mainstream diet ay galit sa mga matataba, di ba? Ayaw nila ng mga tinatawag na high fat diet. Kaya naman sila tinawag nating low fat, high carb at low fat diet. At sila ay tuwan-tuwa na ang kanilang mga pagkain ay mayroong tatak na may nakamarka na low carbohydrates, low fat, no salt, at iba pa.
no? So iyan ang katangian ng pagkain ng mainstream, no? So mas iniintindi nila yung calorie count noong pagkain kaysa yung nutrition na component nito, no? Malaki ang problema ng ganyan na balangkas, mga ka-low carb. Hindi palaging bioavailable ang mga ganyan mga pagkain, lalo na yung galing sa prutas o kaya galing sa gulay, no, na kinukuha nila di umano mga mineral at mga vitamina, no. Di siyempre lalo na yung mga synthetic at chemical based na mga supplements, no. Hindi ito madaling na-absorb o na-absorb ng ating katawan tulad ng mga nutrisyon mula sa tunay na pagkain dun sa mga natural na mga pagkain, ano. Isang halimbawa dito, mga ka-low carb, ano. Yung kapag ka ikaw ay mayroong iron deficiency, lalo na siguro sa mga anemic, ano, sa mga buntis, sa mga nagbubuntis, sa mga naglilihi, o sa mga taong anemic. Karaniwan, ipinapayo dito, uminom ng food supplement na may iron, ano. Sa mainstream, ganyan ang kanilang mga nakagawian. Madalas na irerekomenda ang iron fortified na mga cereals, mga tinapay, mga synthetic na iron supplement para sa mga kakulangan ng iron. Gayunman, ang mga non-heme iron mula sa plant-based lalo na mga fortified foods ay mas mahirap i-absorb ng ating katawan kumpara sa heme iron mula sa organ meat, mula sa mga red meat, mula sa mga seafoods, no? Halimbawa, kahit uminom ka ng isang tableta ng ferrosulfate, halimbawa, karaniwan, yun yung ating natatanggap na supplement, ano? Ito ay isang synthetic iron supplement. Ang katawan mo ay ma-absorb lamang nito ng 2% hanggang 10% ng iron na tinataglay ng ganoong itong ferrosulfate na ito. At lalo na kung ito ay hindi isinasabay sa vitamin C na nagpapatulong, na nagpapaluwag doon sa absorption ng iron, no? Samantala, ang iron naman mula sa beef liver o kaya sa mga steak ay mas mataas ang bioavailability nito, no? Ibig sabihin yung absorption, yung pagproseso sa ating sistema at pag-absorb ng mga nutrisyon nito, pinakamababa ang 15% hanggang sa 35%. Ito ay kung ikaw ay wala ka pa sa low carb. Yun ang kakainin mo ng mga natural na mga pagkain. Of course, kung ikaw ay nasa low carb living na, mas mataas yung yung bioavailability dahil na-repair na-restore na ang capacity ng ating metabolismo para i-absorb ang mga nutrisyon mula sa mga natural na pagkain. Halos 100% ay na-absorb na natin ang mga nutrisyon ng mga pagkain mula sa karne, mula sa mga laman loob, mula sa mga fatty foods, fatty meats, mula sa mga isda, mula sa mga itlog, at sa mga healthy fats. Lahat yun ay nakukuha na ng ating katawan kung tayo ay nasa low carb living na, no? Okay, so yun yung problema noong tinatawag na bioavailability ng pag-absorb ng mga nutrisyon ng ating katawan na inirerekomenda, karaniwang inirerekomenda ng mainstream na gamit ang mga gulay, ang mga prutas, at itong mga fortified or supplement na synthetic, ano? Okay. Ang bottom line dyan, mga ka-low carb, mas epektibo talaga ang pagkain na nutrient dense mula sa low carb na pinipili ng low carb foods, ano? Tulad ng sabi ko nga, lahat ng karne, mga ka-low carb, ano? Lahat ng karne, red meat, white meat, chicken, pork, lahat ng klase ng karne, lahat ng isda, at mga laman dagat po, pwede, ito yung mga madaling ma-absorb ang mga nutrisyon ng ating mga katawan, mga ka-low carb, ano? At syempre kasama dyan ang mga itlog, ano? Optional sa bawat isa ang mga gulay, pero mga non-root crops o kaya mga green leafy
vegetable ang ating pipiliin at yun yung magiging katuwang karagdagan ng mga variety ng ating mga pagkain. At yun yung tinatawag natin nutrient-dense food, mga ka-low carb. Ano? At tayo dito sa low carb living, hindi natin kailangan ang mga synthetic and chemical vitamins at mga food supplements. Dahil walang saysay yon, walang silbi yon, hindi rin na-absorb ng ating katawan, liban sa kalaunan nga ay dilikha pa ng another problema, no? Another sakit, no? Another complications. Kaya ibasura natin yan. Kapag tayo na narito na sa low carb living, hindi natin kailangan ng mga vitamin, mga food supplements, itong mga synthetic and chemical based na yan. Okay. Ano ang karaniwang kinakain ng mainstream? Okay, ito yung application, Nagsasalita sila ng nutrient-dense, pero ganito ang kanilang gawa. Ito ang kanilang praktika. Ang kanilang pagkain, karaniwan, itong mainstream ay, siyempre, mga butil at lahat ng mga cereals, mga tinapay at lahat ng klase ng tilapay, lahat ng kulay, may brown, may white, may whole, may wheat, etc. Pansit, noodles, at mga cake, mga cookies, yan ang kanilang mga pagkain. Nabanggit ko na nga kanina, ito ay mahihilig sila sa mga low-fat na mga pagkain, so pipiliin nila yung mga low-fat dairies at mga hindi kumakain ito ng mga taba at takot na takot sila sa pagkain ng mga taba. Kung kumakain sila ng itlog, takot na takot silang kumain ng egg yolk, So kinakain nila yung puti lamang. At bihirang kumain ito ng mga ito, Siguro, once a week kumakain sila ng mga itlog, At napakahilig ng mainstream, mainstream ng processed foods. Tinawag nilang healthy snacks, itong mga processed foods na ito. Kaninang umaga yata ay nag-post ako, mga ka-low carb, ng data mula sa, i-check ko lamang NFRI, kung di ako nagkakamali, meron silang 2021 study na ang meals ng mga Pilipino, balikan ko ay umaabot ng 50 to 60%. 50 to 60% ay mula sa ultra-processed foods. Isipin natin yan, mga ka-low carb. 50 to 60% sa kinakain ng mamamayang Pilipino ay ay umaabot sa range ng 50% hanggang 60% doon sa mga highly processed na mga pagkain. Pag sinabi natin highly processed na mga pagkain, hindi siyempre yung mga karaniwan dyan, yung mga fast food, mga delata, mga cakes, mga pastry, mga donut, mga spaghetti, mga pasta, lahat ng klase ng pasta, mga hotdog, mga burgers, mga fries, mga candies, mga sweets. So, yun yung mga highly processed food. At ito yung nakakagimbal sa atin, sa akin in particular, mga ka-low carb, sapagkat Food and Nutrition Research Institute, FNRI, ito ay kanilang study noong 2021. Sinasabi ko nakakagimbal ang ganitong mga study sapagkat ang Pilipinas ay nananatiling in agricultural country, mga ka-low carb. At ang ating kategorya ay third world countries. At dominant ang nature sa ating economy is agriculture. So, nahahati sa dalawang katangian ang ating populasyon na mayroong urban at mayroong rural. Ang pinakamalaking bilang ng populasyon natin na 116 million ay populasyon na nasa rural. Konti lamang nasa urban centers. Konti lamang nasa Metro Manila, urban centers ng Cebu, ng Davao, ng Bicol, ng iba pa, tulad ng Baguio City. Konti lamang ang populasyon diyan.
Ang gusto kong sabihin, mga kalokar, bagamat tayo ay agricultural at rural in nature, ang ating landscape, ang ating kinakain ay hanggang 60% nito ay mga ultra-processed foods. Kaya naman, sinabi ng hindi nakakagulat na humantong ngayon ang populasyon natin na sinasabi ng WHO sa kanyang data ay mayroong 50 milyong Pilipino na nabubuhay sa diabetes. No? Liban doon, siyempre sinasabi rin dito sa ating study na balikan ko rito, yung mga adults ay umaabot ng parang 1:2, isang mamamayang Pilipino sa bawat 5 Pilipino, isa sa bawat 5 mamamayang Pilipino ay dumaranas ng hypertension. Kaya ito yung tinatawag natin na hindi kataka-taka na lumaki ang tinatawag na metabolic syndrome dito sa ating bansa, no? Yung pag-increase ng problema sa puso, sa cardiovascular disease, type 2 diabetes, at iba pang mga metabolic disorder ay maranasan ng mamamayang Pilipino. Yun ang datos. 60% hanggang 60% ay kumakain ng highly processed food. So, yun ang nakakagimbal. So, isipin natin, yan ay study nila noong 2021, mga kalokarb. Ngayon ay 2025 na, no? At napakakaraniwan naman itong ating mga ahensya ng gobyerno ay talagang hindi updated sa kanilang mga data at research, no? So, ipalagay natin higit sa 60% ay dumaranas ng ay nagtatampisaw sa mga pagkaing tinawag natin na mainstream diet. Itong mga highly processed foods na tinatawag nating ito ay nasa kategorya ng tinatawag natin na mainstream diet. Ang mainstream diet ay yakap-yakap din nito ang tinatawag na modern diet. Okay. So, yun ang sinasabi ko ngayon doon sa aking post kanina, mga kalokarb, na nagsasalita ang mainstream diet ng tinatawag na nutrient-dense food. Yun ay sa salita. Pero ang kanilang gawa at praktika, ang lahat ng ito ay calorie-dense food lamang. So, calorie. So, magkaiba yung calorie tsaka yung nutrition. So, nagbibilang sila ng calories. Higit na interesado sila sa bilang o dami ng calories na kinakain kaysa yung kalidad ng nutrisyon na kakainin ng bawat tao. So, yun ang kanilang orientation. Yun ang kanilang structure ng pag-iisip.